Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga batas sa Japan na may kaugnayan sa aksidente. Partikular na sa mga aksidente sa kalsada o traffic accident. Ang Japan ay kilala bilang isa sa mga bansang may mahigpit at sistematikong batas pagdating sa kaligtasan sa kalsada. Layunin ng kanilang mga batas na maiwasan ang aksidente, maprotektahan ang mamamayan at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Pangunahing batas sa traffic accidents. Sa Japan, ang pangunahing batas na sumasaklaw sa mga aksidente sa kalsada ay ang Road Traffic Act o Doro-Kotsu-ho. Ito ang batas na nagtatakda ng mga alintunin sa pagmamaneho, tulad ng speed limits, traffic signals at tamang asal sa kalsada. Bukod dito, mayroon ding Penal Code of Japan na ginagamit kapag ang aksidente ay nagresulta sa malubhang pinsala o pagkamatay. Maaari itong magdala ng kasong kriminal laban sa driver. Mga uri ng pananagutan. Kapag may nangyaring aksidente sa Japan, maaaring magkaroon ng 3 uri ng pananagutan ang driver. Una, criminal liability, pananagutang kriminal. Kung ang aksidente ay dahil sa kapabayaan tulad ng reckless driving o paglabag sa batas trapiko, maaaring makulong ang driver o pagmultahin. Halimbawa, kung may namatay dahil sa aksidente, maaaring makasuhan ng negligent driving resulting in death. Pangalawa, civil liability, pananagutang sibil. Ang driver ay obligado ring magbayad ng danyo sa biktima. Kasama dito ang gastos sa ospital, nawalang kita, emotional damages. Pangatlo, administrative liability, pananagutang administratibo. Ang lisensya ng driver ay maaaring suspindihin, bawiin, revocation. Depende ito sa bigat ng kasalanan. Mga dapat gawin kapag may aksidente. Sa Japan, may malinaw na proseso na dapat sundin kapag may aksidente. Huwag aalis sa lugar ng aksidente. Yan po ang ating una. Ang una, huwag aalis sa lugar ng aksidente. Ang pagtakas o hit and run ay isang mabigat na krimen sa Japan. Pangalawa, tumawag ng pulis 110. Obligadong i-report ang lahat ng aksidente kahit minor lang. Pangatlo, tumawag ng ambulansya 119 kung may nasaktan. Pang-apat, magbigay ng tulong sa biktima. Responsibilidad ng driver na tumulong agad. Pang-5, makipagpalitan ng informasyon. Kailangan ibigay ang pangalan, address at insurance details. Dahil dito po sa Japan, 2 klase ang hoken. Punta tayo ngayon sa insurance system. Insurance system sa Japan. Sa Japan, obligado ang lahat ng sasakyan na magkaroon ng insurance na tinatawag na compulsory automobile liability insurance o Jibay Seki Hoken. Ito po yung pag nag-a-apply sila ng sasakyan, yung alalagyan ng lisensya, alalagyan ng shaken, kailangan po ito. Kasama po ito sa bayarin nila sa gobyerno. Ito ay ginagamit upang mabigyan ng kabayaran ang biktima ng aksidente
masigurong may pananagutan ang driver. Gayunpaman, limitado lang ang coverage ito kaya karamihan sa mga driver ay kumukuha pa ng karagdagang insurance. Yun po yung tinatawag na ni-hoken. Ikaw na mismo magbabayad no ng monthly, depende kung yearly, ikaw ang magbayad. Matik po yun dito sa Japan. Kailangan meron kang ni-hoken, wag lang jibay seki. Okay, panglima, parusa sa mga paglabag. Ang Japan ay may mahigpit na parusa sa mga driver na lumalabag sa batas. Isa, drunk driving, nakainom, pagmamaneho ng lasing, mabigat na multa at posibleng pagkakulong. Speeding, overspeeding, multa at bawas puntos sa lisensya. Hit and run, maaaring makulong ng ilang taon. Using mobile phone habang nagmamaneho. Mahigpit na ipinagbawal at may parusa. Mahigpit na ipinagbabawal at may parusa. Number 6, sistema ng point sa lisensya. Sa Japan, may tinatawag na point system sa lisensya ng driver. Bawat paglabag ay may katumbas na puntos. Kapag umabot sa limit ang puntos, suspended ang lisensya o kaya ay tuluyang babawiin. Ito ay paraan upang disiplinahin ang mga driver. Maganda, di ba? Number 7, kultura ng disiplina sa Japan. Bukod sa batas, mahalaga rin ang kultura sa Japan. Ang mga tao ay, eto ang sumusunod. Sumusunod dapat sa traffic rules. May respeto sa kapwang motorista o nagmamaneho. Maingat sa pagmamaneho. Yan. Although sa ibang bansa, yan din naman, di ba? Talagang Kaya lang dito sa Japan, may mga manners sila. Hindi ka pares sa ibang lugar, agawan talaga. Dito po, hindi. Talaga may bigayan sila. Makikita niyo yung linya talaga ng sasakyan. Flat na flat, maayos na maayos ang linya sa kalsada. Dahil dito, mas mababa ang aksidente kumpara sa ibang bansa. Totoo po yan. Ito na po ang panghuli, conclusion. Sa kabuuan ang Japan ay may malinaw, mahigpit at epektibong sistema pagdating sa mga batas sa aksidente. Ang kombinasyon ng batas, parusa, insurance at disiplina ng mamamayan ay nakakatulong upang mapanatili ang kaligtasan sa kalsada. Ang aral na makukuha natin dito ay mahalaga. Ang pagsunod sa batas at pagiging responsible sa pagmamaneho upang maiwasan ang aksidente at maprotektahan ang buhay ng bawat isa. Ito po ang team Mag-usap Tayo nagsasabi na always keep safe at huwag kayong magmamaneho pag nakainom, kahit konti pa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito.